ang panawagan. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. 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 Ang tunay ng kriminal at pasimuno ng pagnanakaw sa gobyerno, si Marcos at si Romualdez, sila ang utak at punot dulo kung bakit anumbalik ang kurakutan at pagnanakaw sa gobyerno. Sila ang unang dapat singilin. Marcos, Marcos, magnanakaw! Marcos, Marcos, magnanakaw! Marcos, Marcos, magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Marcos resign! Dumalagundong ang boses ng dating Undersecretary Yusek Ben Rangke. Sa ating lahat, magandang hapon Pilipinas. Magandang hapon. Mayong hapon kanatong tanan mga Bisaya. Ay mga Bisaya man ang uban din niya karon. Mayong hapon kanatong tanan. Nandito po tayo dahil tayo po ay mga taxpayers. Akala ng lahat, yung lalo na yung mga maliit na tao sa lipunan, yung mga ordinaryo, akala nila wala silang buwis. Yun ang akala nila na wala silang buwis, pero mali yun. Kung nakikinig kayo ngayon, mga mamamayang Pilipino, tayo po ay nagbabayad lahat ng buwis. Bakit? Yung mga kinakain natin, yung mga binibili natin, may buwis yan. Yung sasakay tayo sa mga sasakyan, nagbayad tayo ng mga plite, sa Bisaya pa, plite, pamasahe. Nagbayad tayo ng pamasahe. May tax na yan dahil yung mga driver, pass-on nila yun sa mga mananakay ang binayad nilang gasolina. Diba? So lahat tayong mga tao sa bansang ito nagbabayad ng buwis. Ang tanong, ang buwis natin ay nagiging lifeblood of the nation. Yan kinukuha ang mga ginagastos para mapaunlad ang ating bansa. Yan kinukuha ang ating mga galing taxes. Yan kinukuha ang para sa infrastructure, para sa health services, at iba't ibang mga ginagastos ng gobyerno para sa taong bayan. Pero anong nangyari? Nagampanan ba ng gobyerno ang kanyang responsibilidad sa ating taong bayan? Hindi! Nagampanan ba nila ang pagpa-hospital ng mga taong kapatid natin na may sakit? Hindi! Nagampanan ba nila ang mga pagkain na mura para sa atin? Hindi! Lahat ng mga bagay hindi nila nagampanan para servisyohan tayo lahat na tayong nagbubuwis ng tax para mabuhay ang gobyerno, para iservisyo sa ating taong bayan. Bagkus, ninanakaw nila ang pira natin. Tama ba ko, ninanakaw ba nila ang pira natin? Tama! Madaling nakawin ang mga pira na binuwis ng ating dugo para mabuhay ang ating bansa. Bagkus, nagbibigay tayo ng buwis, nangungutang pa sila. Bumibinta pa nila ng mga gold natin at meron pa silang plano na lahat na ari-arian sa Pilipinas ibinta nila. Mga magnanakaw sa gobyerno, galit na ang taong bayan. Sobra na. Dapat mag-ingay tayo. Sobra na
yung nagagawa nila. Pero mo, nag-control. Kaya sinasabi ko, ang Panginoon lang talaga ang nagbigay sa atin. Namamulat na kayo. Nung tsunami, nakaraang taon, nagsuna si Pangag BBM. Narambog siya ng 5,500 flood control. Ipinagtanggol pa niya ang mga ninanakawa na flood control. Pero anong ginawa ng Panginoon pagkaumaga? Inulan, binaha, bumagyo. Lumutang ang mga bahay, ang mga tao, nagbaha. Ibig sabihin, sinungaling yung presidente ninyo. Last year pa alam na niya. Diba? Nilakaw na ang flood control, tarantado. Ngayon, nagsuna naman siya bago. Ang kanyang suna, mahiya naman kayo. Dahil daw, kinukurakot ang mga pera sa taong bayan. Tumindig ang mga magnanakaw. Nagpalagpak. Palagpak sinasabi ng mga magnanakaw. Ang mga magnanakaw, si Marcos ang mastermind. Si Romualdez ang kanyang arkitekto. Diba? Mahiya naman kayo. Kulang na lang may nagsalita. Bakit rin kayo? Lalo kayo nahiya. Kasi ikaw ang Pangulo namin. Correct! Diba? Yun! At ano nangyari sa ginawa niyang suna na nagsasalita sa korupsyon na nangyari sa mga leader politiko? Nakawayan na sila ngayon. This is a clear sign of divine intervention na nakaway-away na sila. Sabi ng Presidente, labanan ng korupsyon. Sabi ni Romualdez, labanan ng korupsyon. Sabi ng lahat, mag-imbestiga kayo sa korupsyon. Aba, sinong imbestigahan nila? Di ba dapat sarili nila ang kanilang imbestigahan? Tama! Marcos Romualdez ang mga tunay na pasimuno ng mga kurakot! Sila, sabi ni Bangag, imbestigahan ko yung 2026 na NEP, National Expenditure Program. Buwang lago bali, Bangag, walang utak. Ikaw ang Presidente. NEP is being prepared at the department, executive department. Sabi mo, inimbitahan mo. Lago, bakit mo pinadala sa Kongreso? Ikaw ang magpadala doon. Picture naman doon sa Kongreso. Tinabalos-los. Kaya, di ba nga? Ito ang libro na NEP natin. Ano ba nangyari sa kanila? Di ba sila ang gumagawa? Mga manluloko, mga magnanakaw! Ngayon, binubusisi daw ng batiin ng mga congressman ay ibalik natin yan sa tingin sa Executive Department. Kasi maraming mali. Ibig sabihin, mali, diskumpiyado daw sila. Bariya lang naman yan sila eh. Pagsabit ng NEP sa Kongreso, maglagay din sila ng mga insertion and program. Diba? Dahil uso ngayon na tinutulog siya na sila ng hands, sila tinutulog siya na natin sila, taong bayan, nagkaroon nila agad ng kumbaga mistrust na sa kanilang hanay. Puro naman yung magkanakaw. Diba? So ngayon, buhaya versus buhaya na sila. Yun ang divided generation sa Panginoon. Nag-away-away na siya. Kaya tayo, mga taong bayan, nakita na natin ngayon ang malakiang korupsyon na nakakasira sa ating bansa, nakakasira sa ating reputasyon sa ibang bansa, na ang Pilipinas puro magnanakaw. Ang mga politiko at leader ninyo, pinanguluhan ang Pangulong Bangag, dapat mahulak na kayo dyan. At dapat lumaban ang taong bayan, kaya Yusik Ben ang panawagan natin. Marcos Alisan! Marcos Alisan! Marcos Alisan!